Hamilton. Amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kasama rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS, Trending and Viral Isang Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo.
Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa Indonesia. Magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine, good morning Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa Indonesia. Magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan. Tonight, hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Narito ng headlines sa ating Tomorrow's News Tonight. Ngayong gabi ng Lunes, June 8, 2026. 19 patay, 100 sugatan, 7 ang nawawala sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. General Santos City, isa sa ilalim sa state of calamity matapos ang malakas na pagyanig. Taas presyo sa diesel hanggang 5 pesos and 77 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos and 10 centavos kada litro. Habang sa gasolina, posibleng tumaas o mag-rollback. Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal ngayong araw. Sinuspinde kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Senator Erwin Tulfo, pinag-i-inhibit ni Atty. Baligod sa flood control investigation. Senador Bato de la Rosa nasa bansa pa ayon sa kanyang abogado. Maluhong biyahe ni Health Secretary Herbosa at iba pang opisyal ng DOH pinaiimbestigahan sa Ombudsman. At sa TNT Global News, Trump nag-walkout mula sa isang interview ng tanungin tungkol sa akusasyon na dinaya ang eleksyon noong 2020. Sa TNT Sports, 2 student athlete ng Ateneo de Manila patay sa pagkalunod. At sa TNT Showbiz, vertical microdrama star Zhang Yingfei alias Linda Worker nasa Pilipinas na para sa education campaign. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisses Habson. At sa ngalan pa rin po nila kay Ray Sibayan, ito po si Jeric Sasil. At sa detalye ng ating mga balita. TNT. Tomorrow's News Tonight. Umabot sa 19 ang bilang ng mga nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo, 147 ang sugatan. Pinakaapektado rito ang Soxargen na nakapag-ulat ng 16 na namatay. Karamihan niya ng mga nasawi ay dahil sa pagguho ng gusali habang ang iba naman ay dahil sa landslide. Samantala, wala namang reported casualty ang pamahalaan dahil sa tsunami o pagtaas ng tubig sa dagat. Nasa 10,700 pamilya naman ang inilikas sa Sultan Kudarat at sa Sarangani dahil sa tsunami warning. Samantala, kaugnay na balita yan,
Natukoy na ng PHIVOLCS ang fault system na gumalaw sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao. Ito ay ang Cotabato Trench na noong 1976 ay gumalaw din na matapos ang malakas na pagyanig ay lumikha din ng tsunami. Libu-libong katao ang nasawi sa naturang lindol na tinaguri ang Moro Gulf Earthquake. Ayon sa PHIVOLCS, aktibo ang Cotabato Trench na lumilikha ng mga serye ng pagyanig, kabilang ang mga naitala sa seismic swarms sa Sultan Kudarat mula Enero hanggang nitong nakalipas na buwan. Sa kaugnay pa ring balita, umabot na sa higit 100 ang naitalang aftershocks ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Sarangani sa Davao Occidental. Higit sa 1 oras lamang nakalipas matapos ang pagyanig na magnitude 6.7 na aftershocks. Ang naitala dyan sa Maybalot Island na batay po sa monitoring ay pinakamalakas na naitalang aftershocks. Ayon sa PHIVOLCS, kalimitang nararamdaman ng mga aftershocks matapos ang malakas na lindol na maaaring magtagal ng ilang linggo o posibleng buwan. Bago ito, magnitude 7.8 na lindol nga po ang tumama sa Maasim, Sarangani kaninang alas 7:37 ng umaga. Ayon po sa PHIVOLCS, ang naturang pagyanig ay may lalim na 33 km. Habang naramdaman po ang intensity 7 sa General Santos City. Gayon din ang intensity 6 sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Intensity 5 naman sa City of Davao. Gayon din sa Kidapawan City, sa Carmen, Cotabato at sa Bagumbayan, Calamansig at President Quirino sa Sultan Kudarat. Intensity 5 din sa Sibuco at Siocon sa Zamboanga del Norte. Habang intensity 4 sa City of Mati sa Davao Oriental, sa Buog, Zamboanga, Sibugay, gayon din sa Caraga, Manay at Tarragona sa Davao Oriental. Nararamdaman naman ang intensity 3 na pagyanig sa City of Butuan, sa Mainit, Surigao del Norte, gayon din sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Intensity 3 sa Kumularang, Vicenzo, Saguna, dyan po sa Zamboanga del Sur. Habang intensity 2 sa City of Dipolog, sa Labason, Liloy, President Manuel A. Rojas at sa Saluga sa Zamboanga del Norte, gayon din sa mga bayan ng Alicia, Ipil, Mabuhay, Olutanga. At sa Siyay sa Zamboanga, Sibugay, sa bayan ng Mulabe sa Zamboanga del Sur, at sa mga bayan ng Abuyog at Dulag sa Leyte, at sa San Francisco, Southern Leyte. Nasa higit 6,000 paaralan sa 5 rehiyon sa bansa ang nakaramdam ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao kaninang umaga. Batay sa datos ng Department of Education, apektado rito ang 3.2 milyong estudyante at 128,000 na mga guro at kawani ng kagawaran. Bunsod nito, agad na ipinag-utos ni DepEd Secretary Sonny Angara ang pagsasagawa ng safety check at emergency support sa pangunguna ng mga structural engineers mula sa Central Office. Nasa Cotabato City mismo si Angara para sana sa pagbubukas ng school year nang mangyari ang lindol. Una rito, ipinasususpinde na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga klase sa buong Mindanao dahil sa kalamidad na ayon sa DepEd ay epektibo until further notice. Sa kabila ng nangyari sa lindol, itinuturing naman ng Philippine National Police na generally peaceful ang pag-arangkada ng pasukan sa buong bansa. Na-monitor naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang tsunami waves o hindi pangkaraniwang pagtaas ng alon sa dagat sa ilang area sa Mindanao matapos ang malakas na pagyanig. Ayon sa ahensya, ang tsunami waves na may taas na hanggang 1.4 na metro ay naitala kaninang umaga sa Maasim, Sarangani, Kiamba, Sarangani, Calamansig, Sultan Kudarat, sa Mati City, Davao Oriental, sa Zamboanga City at sa Tandag, Surigao del Sur. Pinahayag naman ng PHIVOLCS na ang mga kaparehong tsunami waves ay na-monitor alas 11 ng umaga. Dahil sa pangyayari, agad na ipinag-utos ng Philippine Coast Guard ang lahat ng watercraft operations sa Davao Occidental
natigil muna sa operasyon. Pansamantalang sinuspinde ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng General Santos Airport kasunod ng magnitude 7.8 na lindol at tsunami warning sa Mindanao. Sa inilabas na statement ng CAAP, ipinatutupad din ang notice to airmen simula bandang alas 8:45 kanina umaga na nagtatagal hanggang alas 3 ng hapon. Nagpapatuloy ang assessments ng air navigation facilities, equipment at operational capabilities upang matiyak ang ligtas na operasyon ng paliparan. Inabisuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang airline company para sa status ng flights. Kaugnay niyan, Jeric, meron yatang mga na-cancel ang flights kaninang umaga dahil dyan sa magnitude 7.8 na lindol. Alin-alin bang mga flights yan, Jeric? Parang Nandiyan sa likod nung ano mo. Nagtaas na ng full at red alert ang operation centers ng Office of Civil Defense maging ang National Interagency Coordinating Cell matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at Defense Secretary Gibo Teodoro, magtutungo sa General Santos ang mga opisyal ng DND at OCD para pangunahan ang inspeksyon sa lugar. Kabilang sa mga inihanda na ay ang mga response teams mula sa national government. Batay sa initial na assessment, 4 na rehiyon ang pinakaapektado ng lindol sa Region 12 o Sorsogon, Davao Region, Region 11, Region 9 o Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Ayun na. At kasabay po ng alertong yan, kanina ay nagkansela din po ng mga flights. May 17 biyaheng na apektuhan na. Kabilang po dyan yung sa Cebu Pacific, 11 flights. Yung 5J4843, 5J4844, 5J998. Ito po yung mga biyaheng Iloilo to General Santos City hanggang sa Iloilo. Ganon din po yung 5J998, General Santos City to Manila. At yung pabalik, 5J993. Gayon din po yung 5J994, 995, 996. Yung Cebu to General Santos City at pabalik ay 5J249 at 250. At may isa pa pong flight noong hapon, yung Manila to General Santos hanggang pabalik. Yan po yung 5J991 at 992. 4 na flights naman ng Pala Express ang naapektuhan din, habang ang Philippine Airlines meron din pong 2 flight Manila to General Santos City at pabalik ng Maynila. Yan po yung PR453 at 454. Yan po lahat yung mga naapektuhan na biyahe dahil po sa malakas na lindol. Samantala, agad pinakilos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kaukulang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani ngayong umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatutok ang Office of Civil Defense at ang NDRRMC sa pagtugon sa sakuna at pagsubaybay sa mga apektadong lugar. Inatasan na rin aniya ang DSWD na magbigay ng relief goods at tiyaking handa at operational ang mga evacuation center. Habang nakastandby naman ang DPWH para i-assess ang pinsala sa mga kalsada, tulay at infrastruktura at para linisin ang mga daan at magsagawa ng rescue at relief operations. Iniutos na rin ni PBBM ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao until further notice. Tiniyak niya na kumikilos ang national government at hindi pababayaan ang Mindanao. Samantala, dumating na nga po sa Davao City International Airport ang mga opisyal ng pamahalaan na mamumuno sa pagtugon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kasama sa team sina Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, ganon din si Public Works Secretary Vince Dizon at Health Secretary Ted Herbosa.
Pagdating sa Davao, lumipad ulit sila patungo naman sa Sarangani. Yan ay upang i-assess sa sitwasyon habang nakataas sa red alert na National Operations Center. Habang ang mga opisyal ay naroon sa Mindanao dito sa Campo Aguinaldo, sinabi po ni OCD spokesperson Judy Castillo na pagtutulungan muna ng local response teams ang operasyon pero naka-standby naman ang mga resback mula sa Metro Manila. Narito po ang bahagi ng pahayag ni OCD spokesperson Judy Castillo, kaugnay pa rin po ng rescue operations. Pinapa-standby lahat ng mga especially government agencies that's involved dun sa search, rescue and retrieval. Pero again, ang sinasabi natin kapag ganito, hihintayin natin yung abiso doon sa lokal na kung for the deployment Pero naka-standby na po yung mga iba pa pong nanggagaling dito. May initial na pong sumama kasama po yung AFP BFP na bumaba doon Pero ang una kasi talaga ay yung mga lokal na responders natin at saka yung mga regional responders natin. Yan si OCD spokesperson Judy Castillo. Hindi may ikipagsabayan si Pangulong Bongbong Marcos sa response teams sa kasagsagan ng pagtugon sa epekto ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Kaya ayon sa Malacanang, hindi muna pupunta ang Pangulo sa rehiyon habang abala ang mga ahensya ng pamahalaan sa disaster response. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ayaw kasi ni Pangulong Marcos na malipat sa kanya ang atensyon ng mga lokal na pamahalaan at security forces, imbis na ang tinututukan lang ay ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayon kay Castro, nais ng presidente na buo ang focus ng mga otoridad sa mga biktima ng sakuna. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol. Samantala, segundo lamang ang nakalipas nang makababa kami mula sa opisina ng gumuhong building. Yan po ang kwento sa DZRH ni Love Radio DJ Daddy Dax. Kanina ho sa panayam kay Lacaydeo Makalma sa Damdaming Bayan, kasunod po ng pagguho ng RD Plaza Building. Yan po yung nagwa-viral na gumuhong gusali kung saan po nandyan sa gusali na yan ang tanggapan ho, ang station ho ng Love Radio Gensan, gayon din po ang DZRH News FM. Matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani nito lamang Lunes ng umaga. Hindi pa niya nakalalabas ng gusali si DJ Dax at isang technician ng DZRH News FM. Kanina nang habang kapanayam po si Lacaydeo, pero sa kabutihang palad ay bumagsak po papalabas o patungo sa highway ang gusali at hindi sila natabunan sa gitna po ng bahagi ng compound kasi huy nasa loob po sila ng building. Nung mangyari po ang pagbagsak, mabuti na lamang at siya ay yung patagilid ang bagsak at hindi yung pabagsak na yung matatabunan ng mga tao sa loob. Kumbaga may escape ka sa kabilang side na tumakbo. Narito po ang bahagi ng kanyang kwento sa DZRH. Yung maliit na tubo lang talaga, sir. Wow. Yung lalagyan ng payong-payong, yung parang may mga pagkainan, good sir. Doon lang talaga kami naghawak. But thank God kasi hindi din natanggal. Diyos ko, nakakapangilabas. Akala ko nakalabas kayo ng building. Nasa ground floor pala kayo? Yes po, nasa ground floor kami ng loob ng building, ng commercial building ng RD Plaza po. Oo. So hindi pa kami totally nakalabas ng highway. Wow. Oo. Yes po. So paano kayo nakalabas? Hindi naman totally yung flooring ng ground floor, yung second floor, hindi bumagsak? Hindi sir, kasi ang pagbagsak kasi ng building ng officer is doon sa palabas sir. Palabas. Palabas. Palabas siya ng highway, naguho, hindi siya dito sa loob. Samantala, wala namang naiulat na nasugatan o nasawi, thank God, doon sa pagguho ng 4 na palapag na gusali. Ngayon man, patuloy po ang
ang pag-a-assess po ng pamahalaan doon sa mga bilang ho ng mga nasawi sa ibang lugar. Gayon din po yung bilang ng nawawala at pati na ho yung mga nasugatan, habang patuloy pa rin po na nakapagtatala ang PHIVOLCS ng mga aftershocks, kung saan ang pinakamalakas nga po ay kaninang umaga after 1 hour dyan sa magnitude 7.8 na lindol. Ang pinakamalakas na aftershocks po ay mula sa Balut Island na tumama naman at naitala sa magnitude 6.7 ang lakas ng pagyanig. Samantala, kaugnay pa rin ng lindol, hindi lamang eskwelahan kung hindi pati na rin ang mga gasolinahan, health facilities at mga tulay ang lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ito ang kinumpirma ni Junie Castillo, spokesperson ng Office of the Civil Defense o OCD sa programang Balansyado. Ayon kay Castillo, apektado na rin ang supply ng gasolina sa Davao Region, pero may ilang health facilities na ang muling ginamit matapos magsagawa ng structural health facilities. Yung ating po mga search and rescue teams ay nandoon para po maisiguro nga po na kung may mga kailangan sagipin ng mga kababayan natin, at lalo na rin po kasama dyan yung structural integrity assessment doon sa mga gusali at sa mga kabahayan. So wala po ito kahit po gabi may mga mekanismo at mga equipment na gagamitin naman po na pwede sa gabi. Sa adpa ni Castillo, naka-preposition na rin ang food at non-food items ng DSWD para sa mga naapektuhang residente. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan kung kailan babalik ang klase ng 3.2 milyong estudyante na naapektuhan mula sa 6,000 eskwelahan sa Mindanao. Sa ngayon po wala pa muna, suspended pa yung mga klase po dun sa mga lugar, specifically itong region 11 at saka sa region 12. Hindi pa po napag-usapan. Unang-una po ang una kasing dapat or rather ang unang ginagawa ngayon ay yung structural integrity assessment dito sa mga eskwelahan na ito, at kapag nagawa na po yon ay dun pa lang po masasabi na kung alin pong mga eskwelahan ang pwede nang gamitin kapag nagbalik eskwela. Yan po ang pahayag ni Mr. Junie Castillo, ang tagapagsalita ng OCD. Samantala, maging dito po sa Metro Manila, ipinagutos po ni Manila Mayor Francis Isko Moreno Dumagoso o si Yorme Isko sa mga tanggapan at frontline agencies ng pamahalaang lungsod ng Maynila na itaas ang high alert status kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sa isinagawang directional meeting, agad na inatasan ng alkalde ang Office of the Building Official, Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office, gayon din ang Manila Department of Social Welfare, ang Department of Engineering and Public Works, ang Manila Police District at School Division Office Manila na magsagawa po ng pag-iinspeksyon at paghahanda sa mga pampublikong gusali, paaralan at iba pang kritikal na pasilidad sa lungsod. Ito po'y upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at kahandaan ng pamahalaang lungsod sakaling makaranas ng aftershocks o anumang pagyanig sa Maynila. Patuloy naman na pinapaalalahanan ang mga Manilenyo na manatiling alerto, kalmado at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at maging yung mga bahay, Jeric. Kaya tayo merong City Engineering Office o kaya Provincial Engineering Office, yung mga itinatayong istruktura kahit sa mga bahay, yung pag-construct ng bahay. Hindi ba sa probinsya kasi basta nakapagpatayo ka lang. Ano ba probinsya mo? Diyan lang sa Cavite? Sa Capiz. Sa Capiz. Hindi ba mapapansin mo doon? Basta't may lupa ka, magtatayo ka ng bahay. Di ba ganun yung ginagawa ng iba? Pero yan, dapat meron kang ipapaalam mo yan na kung hihingi ka ng permit, building permit, dyan sa munisipyo. Bakit? Kasi kailangan nilang i-assess kung nakakasunod ka ba doon sa tinatawag na standard. Oo, para maiwasan yung mga substandard na material at matiyak ka
na yung bahay mo'y matibay sakaling magkaroon ng mga pagyanig. Kasi kung makikita mo sa probinsya, kung natatandaan mo yung dyan sa may bahagi ng norte, yung malakas na lindol, di ba may mga gumuhong bahay dyan? At ganoon din sa Cebu, may mga gumuho din, at Davao din. May mga gumuhong bahay dyan noon na mukhang substandard ang materials, basta't naitayo lang. Pero yan po'y dumadaan dapat yan sa pag-check ng engineering para maitayo. Para kung sakaling ganitong may malakas na lindol, tiyak sila na kung masira man ang bahay, hindi basta guguho. Kasi Ma'am Kisses, ang sinusuguro dyan yung buhay ng Oo. buhay. Oo. Hindi lang basta makatipid kasi buhay talaga nakasalalay. Oo. Kaya wag po, ito sa mga nagpaplano na magtayo ng bahay, tiyakin nyo ho na yan ay na-check ng inyong mga munisipalidad. May mga engineer ho doon. Yung mga structure design para po matiyak ang inyong kaligtasan. Para din ho yan, para po din yan sa inyong lahat. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, agad na magpapadala ng tulong ang liderato ng Kamara para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig na sa Mindanao. Kasabay ng pagkapahayag sa pakikidalamhati, sinabi ni Batangas Representative Jervil Luistro na agad na magmobilize ng tulong ang mababang kapulungan para sa may apektadong lugar. Kabilang dito ang direktiba ni House Speaker Faustino D. III sa mga mababatas mula sa Mindanao na magsumite ng agarang update hinggil sa sitwasyon sa kani-kanilang mga nasasakupan. Layo ng hakbang na ito na mabilisang may abot ang mga kinakailangang ayuda para sa mga apektadong residente sa iba't ibang distrito. Sa inisyal na ulat na natanggap ni Luistro, isa sa mga matinding na pinsala ng malakas na lindol ay ang distrito ni House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa South Cotabato. Samantala, sinuspinde naman ni Senator Erwin Tulfo, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang pagdinig sa maanumalyang flood control projects kasunod ng pagyanig ng 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Tulfo, pinutol niya ang pagdinig bilang pakikiisa at paggalang sa mga naapektuhang komunidad at residente. Ayon kay Tulfo, nakausap na niya si Acting Senate President Sherwin Gatchalian at sinabi niyang handa ang majority bloc na tumulong sa mga biktima ng lindol. Ang Gatchalian-led bloc sa Blue Ribbon Committee ay nagsagawa po ng consultative meeting para sa muling pag-organisa ng panel kung saan muling inimbitahan ang 18 bagmen ni Congressman o dating Congressman Zaldico. Mamaya ang tabayanan ho, makikibalita tayo dyan sa bahagi ng Mindanao. Kumusta na ba ang mga residente dyan sa bahagi ng Mindanao? Dahil kanina nangyari yung pagyanig ay umaga. Kumbaga ay maliwanag pa. Pero ito yung critical yung ganitong gabi. Tapos nakakaramdam ka ng mga aftershocks. Yung mga tao doon, malamang sa malamang, yung iba doon sa lakas ng pagyanig na yan, traumatized pa yung mga kababayan natin. Baka yung iba dyan hindi pa magsisitulog sa, based on na experience doon sa Ilocos, doon sa Davao, maging dyan sa may Cebu. Marami sa ating mga kababayan doon, after nung malakas na pagyanig sa kanila, kahit na safe naman, masasabi nating okay naman yung kanilang bahay, umupa na, hindi sila nagsisitulog sa kanilang bahay. At hanggat maaari, yung iba, sa labas na lang natutulog. Ilang gabi din na ganoon na. Dahil dyan sa malakas na pagyanig na yan. Malalaman natin mamaya, manghingi tayo ng update kay Sir Dudes. Ang tabayanan din na iba pa po nating mga reports mula sa ating mga reporters. Standby Noche, standby kay Edwin Duque. Standby din sa ating balitang sports, balitang showbiz at balitang global. Pilipinas ang oras, 20 minuto bago alas 10 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas extension sa DZRH at RH2. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagpapatuloy ang ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ako po, Kisas Habson. At sa ngalan pa rin nila kay Ray Sibayan, ito po si Jeric Sasil. Unahin natin, kumustahin muna natin ang bahagi ng Mindanao. 70% daw po ng negosyo sa lungsod ng General Santos at saka dyan sa Sarangani Province apektado ng malakas na lindol. Kumustahin din natin, may pasok na ba bukas ang mga estudyante o wala pa? Dudes Ladrera ng DZRH News FM General Santos City, good evening. Magandang gabi, Kisses. Magandang gabi, Pilipinas. Alam mo sa mga oras ito, nanatiling nakataas pa rin ang suspensyon ng klase sa mga pampublikong paaralan sa buong lungsod ng General Santos City. Kasama naman ang buong probinsya ng Sarangani matapos ang naging pagdinig ng malakas na magnitude 7.8 na lindol kanina umaga. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, prioridad muna ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga public school teachers habang sinisiguro na ligtas balikan ang mga pasilidad. Kanina lamang Kisses nasaksihan natin, abala at puspusan pa rin ang local government unit sa ilalim naman ng kautusan ni Mayor Lorely Pacquiao sa mga city engineers at structural experts sa pagsasagawa ng malawakang inspeksyon sa mga pampubliko at pribadong gusali. Layunin naman ito na suriin ang structural integrity o katatagan ng mga establishmento at alamin kung gaano kalaki ang pinsalang iniwan ng kalidad upang maiwasan naman ang posibleng sakuna dulot ng mga aftershocks. Malaking hamon din ngayon sa mga oras ito para sa mga residente ang nararanasang total darkness o malawakang kawalan ng supply ng kuryente sa halos buong lungsod ng General Santos City matapos maapektuhan ang mga pangunahing linya ng enerhiya. At dahil naman sa kawalan ng kuryente at takot sa pinsala, paralisado ang komersyo ngayon kung saan sarado ang mahigit 90% ng mga negosyo dito naman sa lungsod ng General Santos City. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na manatiling kalmado, mag-ingat at makipagtulungan sa mga pinapatupad na safety protocols ng gobyerno. Report mula sa DZRH News FM, General Santos City. Todi Ledera, una sa balita, Dudes, una sa Pilipino. Dudes, bago ka namin pakawalan, kumusta yung ating mga mamamayan dyan, yung mga residente dyan sa may Sarangani at General Santos City? Kasi kanina, nangyari yung pagyanig, umaga, maliwanag. Ngayon ay gabi na. Yung ating mga kababayan ay nasa loob na ba ng kanilang mga bahay o meron pang nananatili sa labas dahil doon sa takot na yung mga sunod-sunod na mga aftershocks ay nararamdaman pa rin nila? Karamihan ay nananatili sa mga oras na ito. Ang iba, nakita natin kanina, nasaksihan rin natin. Nang iba ay piniling mamalagi muna sa labas ng kanilang mga tahanan. Pero sa nakita rin natin at naranasan, alam mo, talagang madilim ang paligid ng buong lungsod ng General Santos, Kisses, kaya ang iba pumunta at nagdesisyon na pumunta sa kalapit na mga munisipyo. Tulad na rin natin, nagdesisyon na rin tayo na pumunta muna sa lungsod ng Coronadal City at dito tayo magpapalipas ng gabi. Yun yung mga... mga... apektado ang kuryente. Okay. Pero yung iba, yung mga wala namang pupuntahan, kagaya mo, ay nagpunta na lamang sa mga munisipyo, nandoon yung mga evacuation centers, tama? Yes, dahil doon ang kinakailangan mag-charge ng mga kababayan natin, ng mga kapatid natin na mga taga-General Santos City. Dahil kinakailangan na magkaroon ng constant communication sa kanilang mga kamag-anak. Kaya naghahanap sila ng paraan na makapag-charge ng kanilang mga cellphone, Kisses. Pero kumusta ba doon sa mga oras na ito? Nakakaramdam pa rin kayo ng mga pagyanig? Alam mo, sa
sa oras na ito, habang nag-uusap tayo, niyayanig tayo ng aftershocks cases. Madalas na nangyayari pa rin ang tinatawag ng aftershocks. Kaya pinag-iingat nga ang mga residente dahil nga sa dulot ng mga tinatawag ng aftershocks. Sa yung pagtaya, nasa gaano pa kaya kalakas yung mga nararamdaman yung aftershocks? Bukod dun sa naitala kanina dyan sa may Balut Island na nasa 6.7. Aside doon, may mga malalakas pa ba na talagang medyo kakabahan ka? Ngayong gabi, medyo hindi na ganun kalakasan, pero talagang nararamdaman pa natin. Kaya sigurado ako, talagang yung mga talagang na-traumatized na mga nakasaksi at naka-experience ng malakas na pagyanig ng umaga, talagang balot pa ng sobrang takot siguro cases sa mga oras na ito. Okay. Maraming salamat, Dudes, at mag-iingat kayo dyan, ha? Maraming salamat, cases. Yan po muli si Mr. Dodi Ladrera mula dyan sa DZRH News FM, General Santos City. Samantala, kumuha muna tayo ng reports mula sa ating DZRH reporters. Bonoan, naibalik na sa hospital arrest sa Camp Crame. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH52 Edniel Parrosa. Naibalik na si ex-Public Works Secretary Manny Bonoan sa PNP General Hospital matapos ang ilang araw na paranatili sa isang pribadong pagamutan. Ayon kay PNP GH Chief Police Brigadier General Portia Manalad, muling ipinasok si Bonoan sa Campo Crame alas 5:30 ng hapon kanina. Sumalang siya sa 2D echo at angiogram habang nasa The Medical City sa lungsod ng Pasig, pero patuloy pang inoobserbahan ng mga doktor. Naniniwala si Manalad na dati ng masama ang kondisyon ng 80 anyos na former secretary at lumala lamang dahil sa stress, dala ng pagsuko sa pulisya. Una nang ipinag-utos ng Sandigang Bayan ng hospital arrest sa akusado sa plunder, kaugnay na maanumalyang flood control scandal. Sa kabila nito, naranatili siya sa kustudiya ng PNP-CIDG hanggang sa bago i-commit na anti-graft court sa ibang piitan. Sabi ni Manalad, pinag-aaralan nilang makipag-tie up sa ilang private institution tulad ng Medical City, lalo't hindi lahat ng procedure ay kayang ibigay ng level 2 nilang pagamutan sa loob ng Camp Crame. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalaking wanted sa kasong robbery with homicide, arestado naman sa Pasay City. RH27 Oche Kakas. Kises at Derek, suwak sa kulungan ang isang wanted person na matapos silbihan ng warrant of arrest sa Dicena Street, lungsod ng Pasay. Kinilala ang naarestong si alias Christian na inaresto sa kasong robbery with homicide. Nasa top 2 most wanted person ng Pasay PNP si alias Christian na walang piyansa. Nagugat ang pag-aresto ng maglabas ng arrest warrant ng Pasay Regional Trial Court Branch 119 sa ilalim ni Presiding Judge Honorable Gidget Rose Bertido Duque. Samantala, kisas at Jerica, pinag-iingat ng Department of Migrant Workers ang anti-illegal recruitment and trafficking ang publiko. Kasunod naman ito ng alok na trabaho sa bansang Iran. Ayon sa DMW, ang pagtatrabaho ng mga Pilipino at iba pang foreign nationals bilang household at non-professional service workers ay ipinagbabawal sa ilalim ng kanilang labor regulations. Dahil dito, binabalaan ang lahat na mag-iingat sa alok na trabaho sa Iran gamit ang tourist visa dahil sa posibleng pag-aabuso dahil sa kawalan ng working visa. Paglilinaw ng DMW, ang tourist visa ay hindi work visa at hindi umano nagbibigay ng karapatan para magtrabaho. Sabi pa ng DMW, maituturing umano itong illegal employment. RS27, Nosikas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Samantala, BJMP Malabon nakiisa sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ang buong detalye sa report ni RH23 Edwin Duque. Edwin. Dahil sa katuparan ng Malabon City Jail Dormitory sa pagpuro nito si Kitela Watel Lucky Show. Ang pagtabong outing program sa Barangay Pitajeros, Malabon na. Ito'y bagay niya na programa ng ahensya para sa unang pasukan ng mga estudyante kung saan ay mahigit 200 batang kinder ang huli niya nakatanggap ng school supply at para merienda mula sa programa ng BCSC. Ayon sa opisyal, ang ganitong programa ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga iba't ibang sektor sa bansa.
na mahalaga upang makatulong sa mga pangangailangan. Ipos na pinasalamatan itong si Kapitan Atet Bautista naman ng Tinajeros Malabon dahil sila ito ay yung kanilang napilit, ibigyan ng pagkakataon na isa katupara ng programa ng PNP. Samantala, welcome naman sa Malabon News, ang bagong talagang hepe ng Malabon Police sa katauhan ni Police Colonel Erinco, kung saan ay pinalitan ito si dating Police Colonel Alan Omitig na nasa naman sa Region 2. Nangakong opisyal, may pagpapatuloy dito ang programang sinimulan ng PNP, lalo na ang pagbibigay ng seguridad at katahimikan sa buong lungsod ng Malabon. Ang resort na trend yung kinagulang sa region sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. Ipinanawagan naman ni Attorney Levito Baligod ang pag-inhibit ni Senator Erwin Tulfo sa investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Ayon kay Baligod, hindi maaaring ang inaakusahan din ang siyang mangunguna sa investigasyon. Kasama si Tulfo sa itinuturo ng mga kliyente nitong 18 bagmen ni Zaldico na nabigyan ng maletang naglalaman ng malaking halaga ng pera. Dahil dito ay posible umano silang i-cite for contempt ni Tulfo dahil sa kanilang mga pahayag laban sa senadora. Kung hindi umano si Tulfo ang mangunguna sa pagdinig, nakahandang dumalo rito ang 18 testigo. Well, if you look at pinaimbestigahan na sa Office of the Ombudsman ang umano'y pag-aproba at paggamit ng mamahaling business class airfare para sa isang official travel ng Department of Health sa Geneva, Switzerland. Ayon sa reklamong inihain ng grupong Alliance of Health Workers sa Ombudsman, inaprubahan umano ni Secretary Ted Herbosa ang pag-upgrade sa biyahe ni Undersecretary Albert Domingo mula economy ay ginawang business class para sa pagdalo sa ika-79 na World Health Assembly sa Geneva mula May 17 hanggang 23. Gate ng grupo, walang sapat na dahilan para sa luho habang kulang ang gamot, kama at tauhan sa mga pampublikong ospital sa bansa. Sa sulat ng AHW kay Ombudsman Boyeng Remulla, dapat managot si Herbosa at Domingo ng paglabag sa Executive Order 77 na naglilimita sa business class travel at sa Republic Act 6713 na nag-uutos ng simple at matipid na pamumuhay para sa mga kawani ng gobyerno. Sigurado naman si Attorney Israelito Torion na nasa Pilipinas pa umano ang kanyang kliyente na si Senador Bato de la Rosa. Mismo si de la Rosa anya nagsabing sa bansa lamang siya batay sa pag-uusap nila bago ito tumakas sa Senado noong May 14. Pero ayon kay Torion, hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng ICC wanted senator o kung nasa Davao ba siya hanggang sa ngayon. Nang tanungin kung may balak bang sumukot si Bato, idiniin ng abogado na wala namang kaso ang senador sa lokal na korte. Nanindigan naman ang kampo na hindi nila kinikilala ang arrest warrant ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Sa TNT Global News, Trump nag-walk out mula sa isang interview ng tanungin tungkol sa akusasyon na dinaya ang eleksyon noong 2020 sa report ni Jackie Resho. TNT Top News Trending Worldwide. Nag-walkout sa kalagitnaan ng isang interview si US President Donald Trump nang mapag-usapan ang kanyang mga alegasyon na may election fraud sa Amerika. Bago umalis sa kanyang panayam kay Kristen Walker, ang host ng NBC Meet the Press program, inakusahan naman niyang bias at hindi malinis ang mga taga-media sa Amerika. Sa naturang interview, tinanong si Trump patungkol sa gera laban sa Iran at nuclear weapons na hindi rin direktang sinagot ng Pangulo at tanging iginiit na nalalapit na silang makabuo ng kasunduan para matapos ang labanan. Nang mapag-usapan naman ang kanyang ipinanukalang weaponization fund na magbibigay ng compensation sa mga Amerikanong nasira umano ang buhay dahil sa politika mula sa buwis ng mga mamamayan, sabi ni Trump na napapanahon nito dahil marami umanong ipinakulong ang Biden administration na hindi karapat-dapat, na agad tinabla ni Walker at sinabing walang ebidensya na makapagpapatunay nito. Dito maling binanggit ni Trump na nadaya siya noong 2020 elections at kasabot din noon ang mga mamamahayag at dito na rin tumayo at umalis ang presidente. Ayon naman kay Walker, nakausap na niya muli si Trump at pumayag itong muling magpa-interview sa susunod na Sabado. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games.
Sa atin naman TNT Sports, kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw ng dalawang estudyante o student athlete nila na sina Rene Clert Baterbonia at si Divine Adili mula sa men's basketball team. Ito po'y kasunod na nangyaring drowning incident sa gitna ng kanilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora ngayong araw. Sa opisyal na pahayag ng universidad, ipinaabot nito ang taus-pusong pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan, coaches at mga mahal sa buhay ng dalawang nasawi. Kasabay nito'y nakiusap din ng Ateneo na sa buong komunidad na isama sa mga panalangin ng mga biktima sa gitna ng matinding pagsubok. Samantala sa ating Sa TNT Showbiz, vertical microdrama star Zhang Yingfei alias Linda Walker nasa Pilipinas na para sa education campaign. Ang report ni Don Carlos. Pinagkaguluhan sa Pilipinas ang Chinese actress na si Zhang Yingfei o mas kilala na Linda Walker nang lumapag ito sa bansa kagabi. Bumisita ang Chinese star sa Manila City Hall kaninang hapon kasabay yan ng pagbubukas ng classes sa mga paaralan. Kasalukuyang nasa bansa ang kanyang character na si Linda Walker para ipromote ang edukasyon at turismo sa tulong ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. Nakatakda siyang bumisita sa Intramuros, Manila at sa isang high school sa Quezon City. Magunit ang nag-viral at pumatok ang character ni Linda dahil sa angking talino at sipag sa isang Chinese drama na The Heroes Who Won with Brains. At niyan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Don Carlos. Sana makita din natin si Linda Walker. Si Don alam ko fan din yan Anyway, maraming pong salamat sa lahat ng mga tumutok, nakinig sa ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At sa ngalan pa rin nila kay Ray Sibayan, ito po si Jeric Sasil. Susunod na ang Showbiz Talk Ganun, kasama naman si Tita Morley at Tita Gorgie. Pilipinas ang oras, 10:02 ng gabi. Ngayong 2026, walong Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila